Hello Sagittarius, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship mo, ang feelings mo, ang angel number, ang feelings ng person mo, at sa huli kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Ito yung card para sa relationship mo, joy. Ang ibig sabihin ng card na ito ay huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba kasi may kanya-kanya tayong timing sa buhay. Darating din yung happiness na para sa iyo. I-priority mo yung sarili mo. Lalo na yung sariling kaligayahan. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung mga cards para sa relationship mo. Page of Wands, the Sun, at the Fool. Sa cards mo na ito ay pinapakita na malaki talaga yung potential mo. Kaya siguro naiisip mo na buti pa si ganito, si ganyan. Pero wala ka namang ginagawang masama sa iba. Kumbaga parang ang tagal naman nung tagumpay sa buhay mo na dumating. Pero itong tatlong cards na ito sa relationship mo or sa sitwasyon mo sa buhay, may bagong simula, may renewal, at saka oportunidad na darating. Ang ilan sa inyo sa career, dalawang cards na yung nagsasabi na magta-travel ka. Maybe para sa business o kaya yung trabaho mo nasa ibang bansa. May posibilidad na bukod sa Pilipinas, ibang bansa na mainit na lugar. Ang ilan sa inyo, nasa tamang edad ka na at saka gusto mo nang gawin yung lifetime dream mo. Ang ilan kasi sa inyo, magtatayo ng sariling negosyo. Para sa mga single, may potential person kang nakilala na gustong-gusto mo. Maybe nakilala mo siya habang nagta-travel ka or nasa bakasyon. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo pero hindi naman ito nagiging seryoso. Ang ilan naman nagkaroon man ng problema ang relasyon ay nagkaroon din ng clarity ang lahat dahil na rin sa payapang pakikipag-usap. At pagkatapos ng problema na nagkaroon ng clarity ay magkakaroon ng bagong simula na mas happy at alam nyo na pareho kung ano yung dapat or kailangan sa relasyon. Basahin muna natin itong card mo para sa feelings mo. Surrender, na ang ibig sabihin, i-let go mo yung mga bagay or issue na mahihirapan kang makontrol. Mahirap talagang i-control yung sarili, lalo na kung hindi ka sanay. Pero makakasunod ka pa rin sa daloy ng buhay. At kailangan mo pa rin alagaan yung sarili mo. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, may potential person ka makikilala. Pero itong potential person na ito, hindi pa siya ganun kaseryoso sa relasyon. Magkukrus ang landas nyo ng person na ito. Mag-ingat ka lang na hindi kayo magkaroon agad ng baby. Six of Pentacles, Page of Cups, at the Devil. Nakatatlong cards ka na patungkol sa pagkontrol ng buhay. Pwedeng sa issue o kaya sa material na bagay. At saka pinapaalala sa iyo ng mga cards na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo at saka pag-asa. Magtiwala ka na may pagbabago mangyayari sa sitwasyon mo. Huwag kang patrap
at huwag panghinaan. Sa financial, merong stability at saka yung blessings na meron ka ay isinishare mo sa family or sa kapwa mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit nagkakaroon ka ng achievement sa financial, nagkakaroon ng growth o kaya yung biglaang may blessings na dumarating sa'yo kasi marunong kang magbigay, kaya nakakatanggap ka. Pero ang advice ng mga cards ay limitahan mo din yung pagtulong mo kasi may mga person na umaasa na lang o kaya nananamantala. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang financial na meron ka ay yung budget para sa pang-araw-araw. At saka ang toka mo ay sa bahay lang talaga. Wala kang masyadong alam patungkol sa financial or kita ng person mo. Yung ganitong setup ng relasyon, ang ilan sa inyo ay walang issue. Ang ilan naman na nasa relationship ay okay ang relasyon nyo ng person mo. May kapayapaan at saka balanse. Ang minsan lang problema ay yung pagiging sensitive ng isa sa inyo ng person mo. Yun yung nagiging issue. At ang ilan naman na nasa relationship, huwag kang pakontrol sa ibang tao. Lalo na yung person na wala ka namang kasalanan pero ikaw yung nasisisi. Single ka man or nasa relationship, umiwas ka rin sa mga taong dinadown ka or negatibo. 555. Get ready for change. Ito yung card mo para sa relationship. Ang next na alamin naman natin ay yung angel number mo. 444. You're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Type 444 to affirm. Ang next card naman ay ang angel number ng person mo. 243 wants you to forgive each other. Ang ilang single naman, ang advice ng cards, hindi mo kailangan magbigay ng financial or regalo para magustuhan ka ng person. Kasi meron naman talagang person na para sa'yo na hindi mo kailangan palamutian. Chance. Ito yung card ng person mo para sa feelings niya. Ang ibig sabihin ng card na ito, base sa booklet, maraming chance na maibibigay sa iyo ang universe para masimulan mo ng tama ang buhay mo. Pero kailangan pa rin ng pagsusuri at maingat na desisyon. At para sa ilang single, di ba sa naunang mga cards, mag-ingat na hindi ka magkaroon agad ng baby. Kasi may potential person na makikilala ka na very charming at saka magaling siyang mambola. At lahat ng makikita mo sa kanyang magandang pag-uugali ay kabaliktaran lahat. Nakadalawang cards na meron talagang person na hindi seryoso sa relasyon, kundi physical contact lang talaga ang habol. 5 of Swords, 7 of Cups, at Queen of Cups. Sa cards na ito ay pinapakita na merong seryosong pagtatalo at saka wala namang panalo sa inyo ng person mo kung nagtatalo kayo. Yung pagiging totoo sa sarili, dapat yung hindi ka nakakasakit ng kapwa mo. Kung hindi mo na talaga gusto yung person, edi iwan mo na. Pero yung gagawan mo pa ng abuse, kasinungalingan, betrayal, pagtatalo, hindi na yun makakabuti para sa inyong dalawa. Kung nakapag-decide ka na para sa sarili mo, siguraduhin mo lang kasi yung person na pakakawalan mo,
ay napaka-loving, caring na person. Tahimik siya at saka may itsura. Hindi lang kayo magkahulihan ng ugali. Sa health naman, nasusobrahan ka na sa kakaisip, nagkakaroon ka tuloy ng anxiety at saka stress. At ang advice ng mga cards ay pangalagaan mo yung sarili mo. Mag-focus ka sa mental, physical at emotional health. Ang ilang single, may issue ka na tatapusin. At para naman sa mga nasa relationship, ay matatapos na yung pagtatalo niya ng person mo at pareho kayong mag-move on. At sa relationship, hindi talaga mawawala yung pagsubok. At ang advice ng mga cards ay yung na dapat ipagpatuloy ang pakikipag-communicate at kapayapaan sa relasyon kasi nakadalawang cards ka na para sa love at saka reconciliation. At para naman sa ilang single, maraming potential person na magkakagusto sa iyo. Pero may isa doon na marunong makinig at saka loving, caring na person. Sa kanya mafo-focus yung attention mo. Importante sa iyo yung physical appearance, kung ano yung itsura ng person. Pero, mas binibigyan mo ng pansin kung ano yung pananaw ng person sa buhay. Itong additional card na 8 of Wands, ang ibig sabihin, wala ka ng takot na ipakita kung ano yung totoong ikaw at kung ano yung kakayahan na meron ka. At saka, ready ka na rin kung ano yung landas na tatahakin mo sa buhay patungo sa tagumpay. Magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo, step by step. Wala nang balikan sa nakaraan. Itong 10 of Wands naman ay papahalagahan mo na yung sarili mo. Mas pipiliin mo na magpahinga. At saka napakarami mong responsibilidad na natutugunan mo naman lahat. Kailangan talaga na sa'yo magmula yung boundaries. Itong King of Cups naman ay sure ka na sa kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Muntik pa mahulog lahat ng cards. At pinapaalala ng card na ito na stay positive at saka ipagpatuloy mo yung mga gusto mong makamit sa buhay.